Isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. Ngayon po ay September 21, 2024, Sabado. At ngayon po ay pinagdiriwang natin ang kapisahan ni San Mateo. At mula po dito sa SBT Farm, hatid ko po ang ating unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito. Ang ating unang pagbasa sa araw na ito ay hinango mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso, chapter 4, verses 1 to 7 and verses 11 to 13. Mga kapatid, ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay namamanhik sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Kayo'y maging mapagpakumbaba, mabait at matyaga. Magmahalan kayo at magpaumanhinan. Pagsumikatan ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu sa pamamagitan ng buklod ng kapayapaan. Iisa lamang ang katawan at iisa rin ang Espiritu. Gayon din naman, iisa lamang ang pag-asa ninyong lahat, dulot ng pagkatawag sa inyo ng Diyos. May isa lamang Panginoon, isang pananampalataya at isang binyag, isang Diyos at Ama nating lahat. Siya'y higit sa lahat, gumagawa sa lahat, at sumasa lahat. Ang bawat isa sa atin binigyan ng tanging kaloob, ayon sa sukat na ibinigay ni Kristo. Ang iba'y ginawang apostol, ang iba'y propeta, ang iba'y tagapaghatid ng mabuting balita, at ang iba'y pastor at guro. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng hinirang sa ikauunlad ng kanyang simbahan. Sa gayon, tayong lahat ay magkakaisa sa pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos at magiging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang magandang araw sa inyo at ngayon po ay pinagdiriwang natin ang kapisahan ni San Mateo, isang apostol, isa sa 12 tinawag ng Diyos at pinili para pamunuan ang pagpapahayag ng mabuting balita at lalong-lalo na pangunguna sa simbahang itinatag at itinayo ng ating Panginoon. Maganda na tayo po ay makapagnilay muli na kung saan ay pinapaalalahanan tayo sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso na lahat tayo ay may kanya-kanyang kaloob na ibinigay sa atin. Sabi nga po dito, yung iba ay ginawang apostol, yung iba ay propeta, yung iba ay tagapaghatid ng mabuting balita, ang iba na may pastor o guro. Lahat po tayo ay mayroong maibibigay. Walang tao na po pwedeng magsabi na wala siyang kakayahan o wala siyang maiaambag, lalong-lalo na pagdating sa pamahayag ng mabuting balita. Yung pananatili lang natin na pakikiisa, ng may kababaang loob, ng may pagtsatsaga, ng mayroong kapakumbabaan, ay malaking bagay na po sa simbahan na ipinapahayag natin. Yung simbahan na mapagmahal, simbahan na mapapaalala sa atin na meron tayong Diyos na mapagpatawad, meron tayong Diyos na mapagmahal. Ano man ang ating pong naging kahinaan, ano man ang ating naging pagkukulang, hindi ito nagiging hadlang para gamitin tayo ng Diyos. Lalong-lalo na hindi dapat ito maging hadlang para magpagamit tayo sa Diyos, sa kanyang plano na mas marami pang tao ang makarinig ng mabuting balita. Tayo mismo, kung tatanggapin natin si Kristo, ay magiging mabuting balita para sa mga makakasalamuhan natin sa mismong pamumuhay at pag-uugali natin. Muli, isang magandang araw po sa inyong lahat.